concert for Cause of Pinoy Dream Academy. Habang papalapit po ng papalapit ang ating Grand Dream Night, dapat lamang na mas makilala natin ang top 6 para malaman natin kung sino nga ba sa anim na ito ang mas deserving na maging Grand Star Dreamer. Alam nyo, hello! Good evening, scholars! Tapos na kayo nakapag-perform po. Alam nyo, parang big night na kanina nung binigay niyo yung mga performances ninyo. Pero syempre, kaya kayo nandito ngayon sa harap ko at sa harap ng napakamarami nyong taga-suporta ay dahil mas kikilalanin namin ang bawat isa sa inyo. Okay ba yon? O sige, mag-one-on-one tayo. Sisimulan ko na yung pinakahuli nag-perform kanina, si Bugoy. Na talagang may pinakita ang kakaibang dance move, ano? Bugoy, sa simula pa lang nang pumasok ka sa Academy, and I'm sure aware ka na naman sa issue na ito na laging kino-question ang iyong kasarian at saka yung pagiging malapit mo sa isang kasama na na-expel na sa Academy. Ngayon, kaharap mo ang iyong mga taga-suporta at ang taong bayan. Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanilang lahat? Alam mo, ganun talaga sa showbiz, no? Hindi pa man din kayo pumapasok, binabato na kayo ng mga intriga. So, anong masasabi mo tungkol doon? Nire-respeto ko po sila, yung comments nila sa akin. Kasi, kung yun po yung nakikita nila sa akin, tatanggapin ko po. Kasi, perception po nila yan. Para sa akin po, ako kasi yung taong, kahit sino man yung makahalubilo ko, tinuturing ko po na kapatid na. Yun nga po, issue sa akin, ganun. Pero hindi po, ganito lang po kasi ako gumalaw, magsalita, kasi gusto ko lahat sila masaya. Gaya nga ng sinabi nila, ikaw talaga ang baby, tsaka ikaw talaga nagpapasaya sa loob ng bahay, hindi ba? So, mas importante naman yun na pag-usayan mo na lang ang pagpa-perform kaysa isipin yung mga issues na ibinabato nila sa'yo. Okay naman, pumunta tayo dito sa napaka-sexing si Chris. Oo. Siyempre, hindi naman makakaila na alam naming lahat na close ka kay Sen. Na bagamat sinasabi niyong friends lamang kayo, sa istorya na tinutukan namin sa loob ng Academy, parang actions speak louder than words. Ano ba talaga ang namagitan? Bago siya lumabas ng Academy, may napag-usapan ba kayo tungkol sa friendship ninyo? Are you moving to the next level? Or ano ba ang status ng friendship? Kinakabahan tuloy ako bigla. Baka nandiyan siya. Oo, kung sakaling nakikinig si Sen, anong masasabi mo? Well, for now, friends kami. Friends talaga kami ni Sen. So, paglabas natin... Naku, natatawa sila, oh! Sabi nila nung sabi mo, friends, So yun, paglabas namin, iba na yung mundo, di ba? So, depende na lang kung ano naman. Ay, saka siguro mas mag-focus muna kayo sa mga career ng bawat isa. Pero okay na yun na nai-inspire nyo ang isa't isa, di ba? Pwede naman inspiration, di ba? Yeah. Pwede na ba yun? Yeah, pero yun nga, kailangan mo na mag-focus. Mag-focus muna sa work. Very good, very good. O ngayon naman ang bagong haircut na si Miguel. Kakausapin natin. Dahil napakaraming issues na hinarap sa loob ng bahay. May mga love triangle, may love quarrels, mga nagaganap, hindi ba? Pero bago ang lahat na yan, syempre, luma na yon. Pag-uusapan naman natin yung ngayon. Recently, nagkaroon kayo ng assignment na i-rank ang inyong mga sarili. At out of the 6, ikaw lang ang nagbigay ng #1 ranking sa sarili mo. Pero, nung nalaman natin ang resulta ng overall na boto ng 6 sa inyo, 5 and 6 ang position mo sa kanila. How do you feel about that? Sa akin, it's okay lang. Kasi I ranked myself at the top. Kasi yun talaga yung pinapangarap ko. I auditioned dahil I want to win. I want to be the Grand Star Dreamer. Pero nung nakita ko yung number 5 at number 6, ayun, nandun ako sa 5th. Sa akin, medyo sumama ng loob ng konti lang. Pero sabi ko, hindi naman yan siguro yung mangyayari exactly on September 14. So, antayin na lang natin on September 14. Siyempre, mga taga-suporta mo pa rin talaga ang magluluklok sa'yo sa posisyon na yon. So, we wish you all the best, Miguel. Ngayon naman, kakausapin natin, isa pa sa pinaka-controversial na scholar itong si Laharni. Naka-yellow lahat ng iyong supporters ngayong gabi. Alam mo, isa raw sa mga dahilan kung bakit ang opinion ng iba
ay hindi ka raw karapat-dapat maging Grand Star Dreamer is because you're very emotional and sometimes daw, you tend to be insensitive sa iyong mga kasama, gaya na rin ang sinabi ng mga kapwa mo scholars. Kasi alam mo, Arnie, pag pumasok ka sa showbiz, hindi pwede daw yung hindi mo talaga kayang i-control ang iyong emotion. So, paano yun? Anong masasabi mo sa mga nagsasabi na ganun sa'yo? Unang-una po, salamat po. Salamat po sa mga, tinitake ko po yun as advice. Kasi po dun po ako na-challenge. Unang-una po, yung mga pag-iyak-iyak ko po dun sa loob, dahil po, totoo po kasi yung nararamdaman ko pag talagang nalulungkot ako, sobrang hindi ko po kayang itago po. Pag gusto kong umiyak, talagang iiyak ako. But it doesn't mean po na wala po akong pakialam sa mga kasama ko dahil sobrang sobrang mahal ko tong mga to. So, talagang hindi matatawaran na kahit ano yung samahan namin doon sa loob. Sobra yung pinagdaanan namin doon sa loob. At saka I think, kung sino man talaga sila Arnie nang nasa labas siya hanggang sa pumasok siya ng academy, yung sarili mo lang talaga, yung ipinakilala mo sa lahat ng tao, hindi ba? Okay. At least malinaw na yan. Thank you. Eto naman. Dito naman tayo ngayon kay Lizelle. Lizelle, alam mo, nung first mga few weeks ng Pinoy Dream Academy, talagang ginulat mo kami dahil every week ikaw ang nagiging star scholar. Hindi ba? Ikaw parang pinakamagaling talaga sa kanilang lahat. Pero lately, at napansin din rin ng jury, parang habang nag-i-improve naman yung iba, parang ang sabi nila, naiiwan ka naman daw. At gaya nga ng lagi kang nahihirapan na paglabas ng emotion sa mga awitin at yung sensuality nga na tinatanong mo, hey Chris, kung paano ipapalabas. Ngayon, isang linggo na lang, big night na. Malalaman na natin kung sino ang Grand Star Dreamer. Sa loob ng isang linggong ito, paano mo papatunayan na kaya mong makipagsabayan sa kanilang lahat? Ako, sa akin naman, sa tingin ko, naiilabas ko na siya talaga. From the start, ganun na ako. Pero yun pala, parang laging medyo kulang. So, ang ginawa ko, siguro kung napansin nyo, nung nakaraang mga linggo, parang trinay ko talaga na ilabas ng todo. So, alam ko, kaya ko yun hanggang Dream Night. Kasi gusto ko talaga maging... At gaya nga ng sinabi ng ating juror na si Mr. Louie Ocampo, kanina pinakita mo na sumayaw ka talaga. You gave your best, hindi ba?